Sana maintindihan nyo na minsan kailangan din namin magsabing hindi o pasensya na. Real talk lang tayo. Gusto ko lang i-share ang totoong buhay ng isang OFW. Hindi lang puro padala, hindi lang puro gala, kundi pati yung mga bagay na hindi nakikita sa social media. Sana pakinggan nyo to kasi mula ito sa aking puso. Alam nyo guys, minsan sa dami ng mga nakikita nyo online tungkol sa Dubai, mga nagtataasang skyscrapers, mga naglalakihang malls, mga napakagandang beaches, akala nyo ganun din kagara ang buhay naming OFW dito. Pero ang totoo, bawat dirham na pinapadala namin sa Pilipinas may kapalit na pawis, pagod at lungkot. At higit sa lahat, may mga sakripisyo na hindi nyo nakikita. At heto ang pinakamahirap sabihin. Sana maintindihan nyo na minsan kailangan din namin magsabi ng hindi. Hindi dahil madamot kami. Hindi dahil nakalimot kami sa pamilya. Kundi tao din rin kami. Napapagod din kami. Nauubos din kami. Ang init sa labas, tapos malamig sa loob. Maaga pa lang, gising na, kasi bawal malate. Kailangan mong ngumiti sa trabaho kahit pagod ka. Kasi baka mawalan ka ng kontrata. Sa likod ng bawat padala, may lungkot at pagod na hindi nakikita sa pictures na ina-upload sa social media. Pero ito ang mas masakit. Minsan, hindi trabaho ang pinakamatinding stress namin. Minsan, sariling pamilya pa. Yung tipong nagbibilang pa kung magkano ipinadala mo. Kapag kulang, magagalit. Kapag hindi naman nakapagpadala, parang kasalanan mo. Dito sa Dubai, lahat may bayad. Renta, pagkain, transportasyon, load, at marami pang iba. Lahat yan ay may katumbas na pera. Hindi kami basta nakakapag-withdraw at may cash na kaagad. Pinaghihirapan namin bawat dirham na yan. Kaya kapag nagsabi kami ng pasensya na, wala muna ngayon, hindi ibig sabihin nun ay ayaw na naming tumulong. Ibig sabihin nun, ubos na kami. O kailangan naming unahin muna ang sarili namin para makabangon. Nakaka-drain yung tipong di ka na makapag-ipon kasi priority mo pa rin sila kahit wala ka nang natira para sa sarili mo. Sila yung kumakain ng masasarap habang ikaw ay nagtitipid. Sila nasa bahay habang ikaw ay nasa disyerto. Sila nasa family gatherings habang ikaw mag-isa sa kwarto. May hawak na cellphone para maramdaman mong may kasama ka. Masakit sa amin yung maririnig mo sa pamilya. Nagbago ka na o wala ka nang pakialam. Pero hindi po kami nagbago. Siguro, natutulong kaming mag-budget. Natuto kaming protektahan ang sarili namin.
natuto kami magsabi ng hindi. Kasi kung maubos kami ngayon, paano kami makakatulong sa inyo bukas? At minsan, toxic na talaga. Maririnig mo pa ang linyang, "Diyan ka na nga. Marami kang pera dyan." O kaya, "Minsan ka na lang tumulong." Ang hindi nila alam, sa bawat dirham na hawak namin, may takot. Takot na mawala ng trabaho. Takot na magkasakit. Takot na hindi makabayad sa utang o renta. Alam ko, hindi rin madali ang buhay nyo sa Pilipinas. Alam ko, marami rin kayong pinagdadaanan. Pero sana maintindihan nyo, mahal pa rin namin kayo. Pero kailangan din naming mahalin ang sarili namin. Kapag may OFW kayo sa pamilya, huwag nyo agad husgahan kapag hindi nakapagpadala. Baka yun na yun yung huling natitira para sa kanila. Baka yun na yung pangrenta nila dito, pangkain, pang-uwi. OFW kami. Tao rin kami. Napapagod, naiiyak, nangungulila. Hindi lahat ng nasa abroad ay may savings. Hindi lahat nakakaipon. Hindi lahat nakakondo. Marami sa amin natutulog sa maliit na kwarto o nakikihati sa bed space. Marami sa amin ang nagtitiyaga sa instant noodles, naglalakad para makatipid sa bus fare at umaasa na lang sa mga tawag ng pamilya para magkalakas ng loob. Hindi namin sinasabing huwag kaming hinga ng tulong. Pero sana maintindihan nyo, may limit din ang kaya naming ibigay. Sana mahalin nyo kami. Hindi lang dahil sa perang pinapadala namin, kundi dahil sa sakripisyo naming malayo sa pamilya para may magandang kinabukasan tayong lahat. Sana suportahan nyo rin kami emotionally. Kahit simpleng, "Kumusta ka?" Malaking bagay na yon. Kahit salamat lang, napakalaking ginhawa na. OFW kami, pero tao pa rin kami. Hindi kami ATM. Hindi kami robot. At sa lahat ng kapwa ko OFW, saludo ako sa inyo. Alam kong hindi madali. Pero kapit lang tayo. Huwag nating kalimutan ang sarili natin habang tumutulong sa iba. Huwag nating hayaang maubos tayo para lang mapasaya ang mga taong minsan hindi man lang nagpapasalamat. Darating din yung araw na uuwi tayong may dangal at may ipon. Basta huwag sumuko. Mahalin din natin ang sarili natin. Kasi kung hindi tayo magpapahalaga sa sarili natin, sino pa? Kung ikaw ay isang OFW na nakakaramdam ng ganito, comment mo sa baba. Sabay-sabay tayo magtulungan at magdamayan. At kung ikaw naman ay may mahal sa buhay na OFW, please send them a message of love and support. Napakalaking bagay nun. Maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. At sana naintindihan nyo ang pinagdadaanan naming mga OFW dito sa Dubai at sa buong mundo. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe
Kung gusto niyo pa ng mga ganitong real talk na usapan, hanggang sa susunod na vlog, ingat po kayong lahat. God bless you. Salamat.